Lucas, stop! Nakikiliti ako! Pagtawa ko habang pilit na iniiwas ang aking mukha sa kanya pero ganun pa man ipatuloy niya pa rin itong nahahabol hanggang sa huminto ang kanyang paghalik sa labi ko and he kissed me softly and passionately. Basta namalayan ko na lang ang marahan kong pagtugon sa kanyang labi at nang pakawalan namin ang labi ng isa't isa ay pareho na kaming nakangiti. Let's get inside. Masyado na malamig dito sa labas, he said with a smile. Minuhat na niya ako papasok ng yacht habang nandoon pa rin ang kanyang ngiti at liwanag ng kanyang mukha. Para naman bumalik ako sa tamang pag-iisip nang makapasok na kami ng yacht. Ngayong nalaman mo ng buntis ako, siguro naman pwede mo na akong ibalik sa amin. Imbis na magalit ay isang ngiti ang ibinigay niya sa akin. Let's just talk about that later, baby. And I'm sorry for my bad behavior earlier. Nagkamali ako nung sinigawan kita. Patawarin mo sana ako, mahal. Promise, hindi ko na uulitin pa. Isang halik ulit ang binigay niya sa noo ko. Napasimangot na lang ako para takpan ang aking pagniti. Dinala niya ako ulit sa loob ng room at marahan na ibinaba sa kama. Pero matapos niya akong paupuin ay hindi ko naman inaasahan ang kanyang mabilis na paghiga sa hita ko at excited na inilapit ang kanyang mukha sa tiyan ko at hinalikan ito kahit natatakpan ang suot kong dress. And after he kissed it, inilapit naman ang kanyang tenga at pinakinggan. Oh, I could hear my baby's heartbeat. He mumbled smilingly. Tom, ang OA niya ha? Hindi ko mapigilan ang mapatawa at pinitik ang kanyang isang tenga. Fetus pa lang yan kaya imposibleng marinig mo agad. And he just smiled at me when he looked up. Hindi na lang pinansin ang sinabi ko bagkus ay marahanan niyang hinaplos-aplos ang maliit kong tiyan at ito'y kinausap. Hey, my little princess, little prince. I'm your daddy, and I'm so excited to meet you soon. I promise to be a good dad. I can't wait to see you, my little munchkin. I love you. My heart melted when he kissed my stomach again. Pero hindi ko naman inaasahan ang biglang pagsagot sa kanya ng tiyan ko dahilan para muli siyang mapaangat ng tingin sa akin. Oh, you hungry, my sweetheart? Sa wakas ay bumangon na rin siya mula sa pagkakahiga sa mga hita ko. And I frowned. Hindi mo ko pinakain kanina eh. So malamang gutom ako. Simangot ko sagot at inarapan pa siya. Tapos, sinigawan mo pa ako at inaway. Ang sama mo sa akin kanina. Dagdag ko pa ng nakanguso. And he let out a sigh. Tila nakonsensya sa kanyang nagawa. I'm sorry baby. Hindi ko sinasadyang masagawan ka kanina. Oo na, kasalanan ko pero kung gusto mo ay pwede kang gumanti. Sigawan mo rin ako. Or you can slap me. Punch me if you want. I don't mind. Promise, hindi ako lalaban kahit bugbugin mo pa ako ngayon. Basta huwag ka lang magagalit sa akin, please. Bati na tayo, Dinala niya pa sa kanyang labi ang kamay ko at hinalikan. Napatikim naman ako. Fine, dahil mabait naman ako, palalampasin ko na lang yun. Pero oras na sigawan mo pa ako ulit, talagang hindi na ako magkapagbati sa'yo. I swear. May pagbabanta na sa boses ko. And he finally smiled again at tila nakahinga ng maluwag kahit papaano. I promise, I'll be good to you from now on. He smiled. Marahan pang hinaplos ang pisngi ko gamit ang kanyang isang kamay. So, what do you want? Just tell me what you want, baby, and I'll make it for you right away. Napangiti naman ako. This is it. Masasabi ko na din sa kanya kung anong gusto kong kainin mula pa kanina. I wanna eat green mango with alamang. Natigilan siya nang marinig ang sagot ko. Oh, bakit natahimik ka? Don't tell me, wala ka mangga dito. Pansin ko ang kanyang pagniwi at bahagya pang napakamot sa kanyang batok na tila biglang na problema. Actually, wala nga mangga dito, baby. And it's already midnight. Nasa laot din tayo kaya... Natigilan siya na makita ang pagsimangot ko at biglang nabahala. Yeah, baby. Sure. I will just call my friends para makadala dito agad ng gusto mong mangga at alamang. Mabilis na siyang bumaba ng kama at dinukot ang kanyang phone sa kanyang pocket. Just give me a minute. Tatawagan ko lang sila saglit. Hinalikan niya pa ako sa noo bago ako iniwan sa loob ng kwarto. Napangiti na lang ako at yumakap sa malambot na unan habang nakasandal pa rin ang upo sa headboard ng kama. Kung kanina ay kinakabahan ako at naiinis, ngayon naman ay kabaliktaran. Hindi ko alam kung dala pa rin ba ito ng paglilihi ko pero talagang napakasaya ko ngayon. Parang hindi mawala-wala sa isip ko ang reaksyon ni Lucas kanina nang ibalita kong buntis ako. Talagang hindi ako makapaniwala na magiging masaya siya and with tears of joy pa talaga.
Ang sarap lang sa pakiramdam na napasaya ko siya kahit na ang totoo ay parang gusto ko na siyang lamunin kanina dahil sa inis ko gawa ng pagtaas niya sa akin ng boses. But it's okay now. Nagsorry na rin naman na siya. Mahigit 20 minutes ang lumipas bago muling pumasok si Lucas sa loob ng room nang nakangiti at naupo sa tabi ko. I already called Evan. Paparating na yun, dalang mangga mo baby. Maybe 1 or 2 nandito na yun. I smiled. Okay, hintayin na lang natin. Ang mas mabuti pa, ikuha mo na lang ako ng kanin ngayon at lagyan mo na rin ng ulam. Gusto ko, chicken buffalo. Yung sobrang anghang. Sure baby. Yun lang ba? Wala ka ng iba pang gusto? I shook my head. Wala na. Meron pa pala. Yes. Ano yun baby? Ikaw? I bit my lip. Lucas' face reddened. Lumabas ng pilyong ngiti at napakamot pa sa batok na akala mo'y nahiya. Tom, he looks cute. Ngayon na ba? He asked and swallowed his own saliva. Napabungis-ngis naman ako. Landi mo talaga. Nagbibiro lang naman ako, no? And he frowned pero ngumiti lang ako. Sige na, huwag ka nang mahilig pa dyan. At baka mapiti ko lang yung alaga mo. Go to the kitchen now and prepare my food. And he stood up right away. Yes, boss. Talagang sumaludo pa sa akin bago lumabas ng room. Napabungis-ngis na lang ako. Pero imbis na maghintay sa loob ng kwarto ay mas pinili kong sumunod sa kanya sa kitchen. Akala ko may luto ng pagkain pero magluluto pa lang pala siya at hindi ko naman mapigilan ang mamangha nang mapanood kung paano siya magluto. Talagang magaling na nga. At patapos magluto ay pinadala ko na lang ang pagkain sa labas ng yat para doon kainin habang hinihintay ang pagdating ni Ivan para sa mangga. Habang kumakain ako ay nakatitig lang sa akin si Lucas and his soft stare makes me uncomfortable. Medyo nailang ako dahil kakaiba ang kanyang titig. Napakalamlam ng kanyang mga mata. Huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Nakakailang na eh. Pag-amin ko na hindi na nakatiis pa. And he finally smiled. I'm sorry kung nailang ka sa akin, mahal. I just can't stop staring at you because you're too cute and quite beautiful. Ang sarap mong titigan. Parang natutunaw ako. I mean, my heart. Marahan pa niyang pinunasan ang gilid ng labi ko gamit ang kanyang thumb. Sus, nambola ka pa. Hindi ako basta-basta nauko sa pagganyan-ganyan ha, Mr. De Vera. Napangiti lang siya sa sinabi ko. So, may gusto ka pa bang ipagawa sa akin? Just tell me, and I'll do it right away. Kahit ano pa yan gagawin ko basta para sa'yo. I nodded. Yes, I want you to dance. Mali pala. Mas gusto ko nilang na kumanta ka. His smile widened. Sure, just wait me here. May kukunin lang ako saglit. Okay. Iniwan niya ako saglit sa labas at pagbalik ay hindi ko inaasahan na may bit-bit ng gitara. So, you know how to play that? Yes. Para sa'yo susubukan ko. Baka sakaling kaya ko. He shrugged. Napangiti naman ako. Naupo na siya sa kabilang couch na nasa harap ko at inumpisahan na ngang kumanta ng 8,000 miles. At hindi ko inaasahan na napakaganda pala ng kanyang boses. Kung kaya, unti-unti na ako napatigil sa pagkain at napangiti na lang sa kanya na ngayon ay nakangiti din sa akin habang kumakanta. Hindi niya inaalis ang tingin sa mga mata ko na para bang nandoon ang lyrics ng kanyang kinakanta. Sumabay ako sa kanya na mas lalo niyang ikinangiti. Basta napapapalakpak na lang ako matapos niyang kumanta. Oh, ang galing mo pala, Lucas. Ang cool ng voice mo. Kaboses mo sa Teddy Swims. Nangunot ang kanyang noo. At sino naman yun, sweetheart? Ano ka ba? Hindi mo talaga kilala? It's one of my favorite singers. Kinanta niya rin yung kinanta mo ngayon. And I love his voice. Ang sarap sa pandinig. And he frowned. I'm jealous. Ang OA mo? I narrowed my eyes. So, kailan mo pala ako ihatid sa amin? Ang usapan ay usapan, Mr. De Vera. Natigilan siya sa sinabi ko at saglit na nawala ang ngiti pero agad din naman bumalik. Bukas na bukas din, ihahatid na kita. And don't worry about your grandfather. Ako na bahalang kumausap sa kanya. Nanlaki naman ang mata ko at marahas na umiling. No, Lucas, don't tell him about my pregnancy. Wala pa siyang alam. Baka mabigla yun. Kawawa naman si Lolo. So please, don't tell him. Please. And he sighed. Napilitang tumango sa akin at hinalikan pa ang likod ng kamay ko bago ako muling tiningnan at ngumiti sa akin. I understand, baby.
Huwag ka na mag-alala pa. Don't stress yourself. Ako na bahala sa lahat. And I'll do my best. I promise. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay ang magtiwala sa akin. Kinabukasan ay napilitan si Lucas na tuparin ang kanyang pangako kay Cheska na uuwi na sila. Ang totoo ay ayaw niya pa sana itong ibalik dahil mas gusto niya pa itong makasama pero ayaw naman niyang magtampo ito sa kanya at magalit lalo't buntis pala ito. Kaya naman sakay ng Porsche boat ay umalis na sila ng yacht at dumaong sa kanyang private resort kung saan nandoon ang kanyang car na naghihintay. Ilang oras pa silang nanatili sa resort dahil panay ang pagsusuka ni Cheska na mukhang nahilo sa biyahe. Lubos naman ang pag-aalala niya kaya imbes na umuwi agad ay idinaan niya pa ito sa ospital para lang ipa-check up sa kanyang kakilalang doktor. At kung kagabi masaya siya sa natatanggap na balita, mas dumoble ang saya niya nang sabihin sa kanya ng doktor na buntis lang si Cheska kaya normal lang na mahilo ito. Kumpirmado, buntis nga talaga ito and he was very happy by the news. Katunayan sa sobrang excited niya ay agad niya ibinalita sa lahat ng kanyang mga kaibigan na magiging daddy na siya soon. At sunod-sunod naman pagbati at pangaasar ang mga natanggap niya sa mga ito. And about his parents, hindi muna niya ipinaalam sa mga ito dahil mas gusto niyang ayusin munang lahat. Lucas, matutulog muna ako saglit ha. Medyo inaantok na naman kasi ako. Basta gisingin mo na lang ako kapag malapit na tayo, okay? At wag na wag mo idadiretso sa mansyon or sa bahay namin ng asawa ko. Magta-taxi na lang ako pauwi. Napapahikab na wika ni Cheska sa kanya na ngayon ay nakasandal sa upuan ng kanyang kotse. Kasalukuyan na silang nasa loob ng tumatakbong kotse. Nakangiti naman siyang tumango. Sure baby, sleep well. Dinala pa niya sa kanyang labi ang kamay nito at hinalikan. Habang nagmamaneho ay magka-holding hands ang isa nilang kamay ni Cheska. Panay nga ang paghalik niya sa kamay nito habang hindi maalis-alis ang ngiti sa kanyang labi kahit na ang totoo ay medyo kinakabahan siya sa mga maaaring mangyari. Yes, he was very happy dahil nabuntis na niya ang babaeng gustong-gusto niya. Pero kahit ganoon ay hindi niya pa rin mapigilan ang kabahan lalo na't ramdam niyang hindi naman siya nito mahal at baliwala lang siya rito. Nakukuha niya lang naman ang atensyon nito kapag magkasama sila at kinukulit niya. Mabuti nga at madali itong bumigay sa kanya na lubos niyang ipinagpapasalamat. Kahit na minsan ay sinusungitan siya at pinagtatabuyan. Kung hindi pa nga niya ito niloko ay alam niyang hindi pa rin ito sasama sa kanya at baka hindi pa niya nalaman na buntis na pala ito. Alam niyang mahal pa rin ito ang asawa nito pero desidido na siyang agawin si Cheska mula sa asawa nito, kay Sandro. Buo na ang desisyon niya. Haharapin niya na si Chairman Rojun sa mismong araw na ito para makausap ito ng maayos. Kaya naman imbis na sundin ang sinabi ni Cheska na huwag niyang idiretso ang sasakyan, mas pinili niya pa rin idiretso ang kanyang pagmamaneho hanggang sa huminto na nga ang kanyang sasakyan sa harap na isang malaking gate ng mansyon ni Chairman Rojun. Hindi niya naginising pa si Cheska. Hinayaan niya lang itong matulog. Ini-adjust niya lang ang upuan para maging komportable ito at maingat na siyang bumaba ng sakyan nang hindi nito namamalayan. Pagtapat niya sa gate ay agad niyang pinindot ang doorbell. May 1 minuto lang ang kanyang hinintay at bumukas na ang maliit na pinto ng gate. Lumabas ang isang nasa mid-40s na babaeng katulong. Yes sir? Ano pong sadya nila? I'm here for Chairman Rojun. Is he here? He directly asked the maid. Agad naman tumango ang katulong. Opo sir, nasa loob po. Kakarating lang ni Chairman kani-kanilang. Pasok po kayo. Niluwagan nito ang pagbukas ng maliit na pinto ng gate. Pumasok naman siya at sumunod sa katulong papasok sa loob ng malaking mansyon. Nasa kwarto niyo po yata si Chairman. Tatawagin ko lang po sir. Maghintay lang po muna kayo rito. Isang pagtango ang isinagot niya sa katulong. Mabilis na itong umakyat ng stairs. Naupo naman siya sa couch at pasimpleng napatingin sa paligid. Hindi niya mapigilan ang mapangiti na makita ang mga frame at paintings na nakasabit sa wall. Karamihan ay sa Cheska. Naalis lang ang tingin niya sa paligid nang marinig ang yapak ng pagbaba sa stairs. Nang mapalingon siya ay nakita niya na si Chairman Rojun na pababa. Mabilis naman niyang inayos ang kanyang suot na suit at korbata. Huminga pa siya ng malalim para maalis ang kanyang pagkanerbiyos. Siya pong bisita, Chairman. Rinig niyang wika ng katulong. Kaya naman tumayo na siya at humarap na sa matanda. Magandang hapon po, Chairman. Magalang niyang pagbati dito at bahagya pang yumuko para magbigay galang. Agad namang nangunot ang noo ni Chairman Rojun nang makilala siya nito. At anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko?
Salubong ang mga kilay nitong tanong sa kanya. Lucas cleared his throat. I'm here to talk with you about something important, Chairman. Please, have a seat first. Isang sarkastikong pagtawa naman ang pinakawalan ng matanda na tila hindi makapaniwala sa kanyang pag-alok na maupo ito. Hindi ko alam kung ano sasabihin mo, pero kung ano man yan, pues hindi ako interesado. Kaya sige na, umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga security guard ko. Pagtataboy nito sa kanya bago naupo sa kabilang couch. Pero hindi niya pinansin ang sinabi nito bagkus ay tiningnan niya ito. I'm here for your granddaughter, Chairman. Hihilingin ko sana sa inyo ang kanyang kamay. I want to marry her as soon as possible. Mabilis na napabalik ang tingin sa kanya ng matanda at agad na nangunot ang noo. Anong sabi mo? Pakaulit nga. Kinakabahan man ay hindi niya pa rin iniiwas ang tingin dito. I know she is married, but I love her. I'm in love with your granddaughter, Chairman. Walang pagdadalawang isip na agad niyang iniluhod ang kanyang mga tuhod sa harap ng matanda. I will give you all my shares and the company. Basta ang kapalit ay hiyaan niyong pakasalan ko ang apo niyo. Payagan niyo siyang makapaghiwalay sa kanyang asawa para maging akin. Sa kanyang sinabi ay bigla na lang napahalakhak si Chairman Rojun. Ang lakas din naman na loob mong pumunta dito at sabihin sa akin yan. Talagang may pinagmanahan ka nga. Manang-mana ka sa lolo mo na walang kwenta at isang traidor. Tingin mo ba ay basta-basta ko nila ipamimigay sa iyo ang apo ko? Sarkastiko itong napangisi sa kanya. Gumising ka, iho. Para sabihin ko sa iyo ay kasal na ang apo ko at may asawa na. At kahit na hindi man siya kasal sa iba, hindi pa rin naman ako makakapayag na mapunta siya sa pamilyang demonyo, katulad ng pamilya niyo. Medyo nabahala si Lucas sa narinig. Basta sa nakikita niyang ekspresyon ng Chairman ay mukhang hindi nga ito basta-basta na mapapapayag na lang niya sa kanyang mga hiling. Mukhang wala na siyang mapagpipilian kundi sabihin na dito ang totoo. Hindi kayo papayag? Pero paano ngayon yan, Chairman? Nabuntis ko na kasang apo niyo. Napatayo bigla ang matanda. Anong sabi mo? Sigaw nito na tila hindi makapaniwala. Tumayo naman siya mula sa pagkakaluhod at tiningnan ito ng seryoso. Your granddaughter is pregnant and I'm the father. Magkakaanak na kami, Chairman. Agad na nalaki ang mga mata nito nang marinig ang kanyang sinabi at akman duduruin siya pero bigla na lang itong napahawak sa sariling dibdib. Ibinuka pa nito ang bibig na tila bubulyawan siya pero tila bigla na lang itong nanigas hanggang sa tuluyan ng bumagsak. Chairman! Nagulat naman siya at dadaluhan na sana ito nang bigla siyang maunahan ng bagong pasok na si Cheska. Lolo! Sobra ko natakot at nataranta nang bumagsak si Lolo. Buti na lang ay naagapan agad ito ng kanyang private doctor na kasalukuyang nasa mansyon. Pero nang makarecover ay agad na nagalit sa akin at kung ano-anong mga masasakit na salita ang ipinagbabato sa akin. Pero ang lubos kong hindi inaasahan ay ang itakwil ako nito bilang apo niya. Huwag na raw ako magpapakita pa sa kanya dahil baka ikamatay na niya sa susunod kapag magpakita pa ako. Sinabihan din ng mga katulong sa mansyon na wag na akong papayagan pang makapasok sa mansyon dahil wala na siyang apo pa at mas gusto na lang niyang mapag-isa sa buhay kaysa ang magkaroon ng apo na katulad kong sakit sa ulo. It hurts but I deserve it. Kasalanan ko naman talaga. At ngayon ay pasinghap-singhap akong lumabas ng mansyon pero paglabas ko ng gate ay agad ko nakita si Lucas na palakad-lakad sa tabi ng kanyang sasakyan na tila ba hinihintay ako. Nang makita ko nito ay nagmamadaling lumapit sa akin. Hey baby! Mabilis kong tinabig ang kanyang kamay sa akmang paghawak sa akin and I slapped him hard on both cheeks. How dare you to tell my grandfather that I'm pregnant? Sinabihan na kita na huwag mo sasabihin pero sinabi mo pa rin. Tingnan mo kung anong ginawa mo. You almost killed my grandfather. I'm sorry baby. I just did that because I don't need your explanation, Devera. We're done. Magmula ngayon ay ayoko nang makita pa yung pagmumukha mo. Mabilis na ako naglakad para sana umalis na. Nang mabilis na itong pigilan ng braso ko. Okay, inaamin kong mali ako sa desisyon kong pagsabi sa kanya. Hindi ko dapat ipinaalam na buntis ka. And I'm sorry. Please forgive me, sweetheart. Pero since pinalayas ka na rin naman ng lolo mo, then sa akin ka na lang muna tumira. I'm here. Aalagaan kita na mabuti. Kayo na, baby. Tila hindi naman ako makapaniwala sa narinig. What?
And how could you say that so easily? Napaka-selfish mo rin pala talaga, no? Ang lakas naman ng loob mong alukin ako makitira sa'yo pagkatapos ng ginawa mo. Hindi na ako nakatiis at dinuro na siya sa kanyang dibdib dahil sa galit. Pues, para sabihin ko sa'yo, mas pipiliin ko pang matulog na lang sa tabing kalsada kaysa makitulog sa'yo at makita yung pagmamukha mong nakakasuklam na. Lucas let out a sigh. Lumungkot bigla ang muka at tiningnan ako ng may pagmamakaawa sa kanyang mata. Akmang hahaplusin ulit dito ang muka ko pero mabilis kong pinalo ang kanyang kamay. Don't touch me! He let out a deep sigh. Please, don't be mad at me anymore. Kaya ko lang naman sinabi sa lolo mo na buntis ka para pumayag siya na maging akin ka. Pero hindi ko naman inaasahan na aatakihin siya at mas lalong hindi ko intensyon na sirain ka sa kanya. Shut up, Lucas! I shouted. Kahit ano pang paliwanag ang gawin mo ngayon, wala na rin naman ang kwenta yan. Ganito sa akin si lolo at yun ay dahil sa'yo. He ruined me! Mabilis na akong tumalikod at naglakad palayo. Pero talagang napakakulit din dahil hinabol ako nito at muling hinuli ang braso ko para pigilan. Let's get inside my car. Doon tayo mag-usap. No! Bitiwan mo ako! Malakas ako nagpumiglas. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Lucas. At kung ito ay pinagbubuntis ko, inaalala mo? Pues, kaya ko siyang iluwal kahit wala ka. Binutawa naman ni Lucas ang kamay ko pero bigla na lang ako nitong binuhat. Tom! Tavera! Ibaba mo ako! Napasipa na ako sa hangin habang pilit na nagpupumiglas. But he didn't listen. Hanggang sa matagumpay akong naipasok sa kanyang sasakyan. At pagkapasok sa loob ay lalagyan na sana ako ng seatbelt ngunit malakas kong pinagsasampal ang kanyang muka. Ouch! Shit! He said. Mukhang nasaktan sa mga sapa ko sa kanya pero ganun pa man ay kinabitan pa rin niya ako ng seatbelt. You know what, Lucas? Kung patuloy kang ganito sa akin, hindi malabong pati itong dinadala ko'y madamay. Baka makuha na ako sa sobrang stress sa'yo. Sa sinabi ko ay automatiko siyang napahinto. So please, kung gusto mo pang mabuhay ang anak mo, pues, huwag ka na magpapakita pa sa akin dahil talagang kumukulo ang dugo ko sa'yo ngayon. Ay Ardada, tuluyan na siyang natahimik hanggang sa isang buntong hininga ang pinakawalan at muli akong tiningnan. And he gave me a sad smile na parabang suko na. Okay, go. Let's just talk another day. Kapag kalmado ka na. Please don't stress yourself. Hinaplos pa niya mukha ko at pinunasan ng luha sa aking pisngi. Pero agad ko ring tinabig ang kanyang kamay. Hindi na ako sumagot pa at bumaba na lang sa kanyang sasakyan. And good thing, hinayaan naman niya ako at hindi na hinabol pa. Naglakad na ako palayo at pagdating sa highway ay agad akong pumara ng taxi. At nagpahatid pa uwi sa bahay namin ni Sandro. Pero mula sa side mirror ng taxi ay kitang-kita ko ang pagbuntot ng sasakyan ni Lucas. Sunundan ako nito hanggang sa nakarating ako pero buti na lang ay pinanood lang ako sa pagbaba ko at hindi na nilapitan pa hanggang sa tuluyan ako nakapasok ng gate. Napahinga pa ako ng malalim bago pumasok sa nakabukas na main door ng bahay. Pagkapasok ko ay katahimikan ang bumungad sa akin. Mabilis na ako umakyat ng stairs pero sa kalagitnaan ng pag-akyat ko ay bigla ko nalang nakasalubong ang asawa ko na bababa sana pero nang makita ko ay unti-unting napahinto. Napahinto rin ako sa pag-akyat. Napalanok ako na magtagpo ang aming tingin. Sandro, I whispered. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong sabihin hanggang sa lumabas sa bibig ko ang salitang, I'm sorry. Ilang sandali niya pa akong tinitigan gamit ang kanyang blankong expression. Akala ko'y sasagutin pa niya ako pero bigla na lang ako nitong nilampasan at tuluyan ng iniwan sa kalagitnaan ng stairs. It's 11:54 p.m. Mag-isa lang ako nakahiga sa kama habang nakayakap sa unan at dinaramdam pa rin ang pagtatakwil ni Lolo sa akin. Oo, ang sakit pa rin. Parang paulit-ulit na nagpe-play sa utak ko ang mga masasakit na salita na ibinato nito sa akin kanina. Ngayon lang kami nagkaroon ng tampuhan ni Lolo at ganito pa kalala. Talagang tinakwil niya ako nang walang pagdadalawang isip. Same with Sandro. Hindi na ako nito pinapansin na para bang hangin na lang ako sa kanya. Kanina nang pumasok ako ng kitchen para mag-dinner ay naabutan ko siyang mag-isang kumakain. But he didn't even ask me if I'm hungry or kumain na ba ako or kung anong gusto kong kainin.
Wala siyang tinanong na ganoon bagkus ay mabilis na tinapos agad ang kanyang pagkain at iniwan ako sa loob ng kitchen nang hindi man lang tinatapunan ng tingin. At ngayon ay hinihintay ko naman ang pagpasok niya rito sa kwarto namin pero hating gabi na ay wala pa rin. Mukhang ayaw na nga niya ako makatabi kahit sa pagtulog. Samantalang dati naman kahit nag-aaway kami tinatabihan pa rin naman niya ako pero ngayon ay mukhang malaki ang galit niya dahil hindi na nga pumapasok pa ng kwarto. Gustuhin ko magpaliwanag sa kanya para sabihin ang totoo pero pakiramdam ko ay wala na akong karapatan pa para magpaliwanag dahil aminin ko man o hindi ay nakakalimutan ko siya tuwing kasama ko si Lucas. Katunayan ay walang pag-aalilangan kung tinutugon ang halik nito kagabi nang halikan ako. And I wasn't expecting that. Napatugon ako sa kanya hindi dahil sa gusto ko kundi napatugon lang ako dahil sa kanyang priceless reaction nang malaman na buntis ako. But to be honest, I'm happy when I'm with Lucas. Kahit kasi anong galit ko ay nakukuha pa rin akong lambingin ng lalaking iyon hanggang sa bumigay ako sa kanya. Ibang-iba siya dahil sobrang kulit niya. Unlike Sandro na tahimik lang at never pang naging makulit. Ngayon ay hindi ko na alam kung ano pa ang susunod kong gagawing hakbang. Siguro hihingi nila ako ng tawad kay Lolo kapag humupa na ang galit dito sa akin. Maybe next week. Alam ko namang hindi rin ako nun matitiis eh. Ako lang naman ang nag-iisang apo niya. Kahit na sinabi na niyang ayaw na niya ako maging apo, alam ko pa rin na nasabi niya lang iyon dahil sa galit niya. Nang hindi pa rin ako makatulog ay muli ako lumabas ng kwarto at maingat na binuksan isa-isa mga guest room para makita ko kung doon nga ba natulog si Sandro. Pero nabuksan ko ng 3 guest rooms at ang kanyang kwarto ay hindi ko pa rin ito makita. Akala ko'y umalis ito ng bahay at iniwan ako ng mag-isa pero pagpasok ko ng living room ay saka ko itong nakita na nakahiga sa mahabang sofa at mahimbing na ang tulog. Kaya naman muli akong umakyat ng kwarto at kumuha ng kumot. Pagbalik ko ay marahan ko itong kinumutan at imbes na bumalik agad sa kwarto ay mas pinili kong maupo ng paluhod para pumantay sa kanya at mapagmasdan ng mabuti ang kanyang gwapong mukha na napakaamo kapag nakapikit. Sandro? Mahina akong pagtawag sa kanyang pangalan pero wala akong nakuhang sagot mula sa kanya dahil nga tulog na. Malungkot naman akong ngumiti at marahan na hinaplos ang kanyang maiksing buhok. Sinuklay-suklay ko ito gamit ang aking daliri. You know what? Kasalanan mo talaga lahat ang nangyayari sa atin ngayon. Mahina akong pagkausap sa kanya kahit alam kong tulog na at hindi na ako maririnig pa. Pero mas mabuti na to. Mas gusto ko siyang kausapin ng tulog para masabi ko lahat ng mga gusto ko sabihin sa kanya. Kung hindi mo to sinimulan, wala sana tayo ngayon sa sitwasyong ito. Pagpapatuloy ko at bahagya pang napakagat sa akin labi para pigilan ng maiyak. I'm sure magiging masaya ang pagsasama natin. Kung minahal mo lang ako nung una. O kaya kahit hindi mo ako mahal basta pinahalagahan mo lang ako at hindi ka nagpanggap na may kabit. Kasi yun na naging dahilan kung bakit ako nanlalalaki. I was hurt because of you. And you can't blame me for that kasi akala ko may babae ka talaga at magkakaanak pa kayo. Ang sakit ng Sandro. Sobra ako nasaktan nang malaman ko yun mula sa'yo. Sino ba ng mga asawa ang hindi masasaktan kapag malaman nila na may kabit palang asawa nila at magkakaroon pa ng anak? Manhid lang ang hindi masasaktan sa ganun. Pero para sa akin, sobrang sakit nun. Pakiramdam ko sa sabog ang puso ko sa sobrang paghihinagpis at galit sa'yo. Kaya naman sa sobrang galit ko, ay mas pinili ko na lang libangin ang sarili ko sa iba para hindi ako mabaliw sa kakaisip sa'yo at sa kabit mo. And that's how I met Lucas. Siya napili kong pagbuntungan ng lungkot ko. Ibang-iba siya sa'yo. Tuwing kasama ko siya ay nakakalimutan ko ang sakit na dulot mo sa akin. Nagagawa niya akong pasayahin, pangintiin at patawanin ang hindi ko namamalayan. Ang saya niyang kasama. Yung tipong nakakalimutan mong problema kapag kasama siya. Ang totoo niyan ay nakakalimutan kita kapag kasama ko siya. Sa sobrang pagkalibang ko sa kanya, hindi ko naisip ang kahantungan ko. And now he got me pregnant. Pero kung nabuntis man niya ako ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo na bunga to ng kagagawan mo. Yung inumpisahan mo laro, ito ang kinahantungan. Ikaw ang nagtulak sa akin para magpabuntis sa ibang lalaki and now, it's too late. Dahil sirang-sira na ang pagsasama natin. Sirang-sira na lahat. Sirang-sira na rin ako kay Lolo.
Wala na akong maaari pang makapitan sa ngayon. Walang masasandalan para mapagsabihan ng mga problema. Ayoko na rin ipaalam pa sa mga kaibigan ko dahil nakakahiya na sa kanila. Pinipilit ko na nga lang ngayon na huwag masyadong maging emosyonal at baka maapektuhan pa itong batang dinadala ko. And I'm sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Ikaw man na nagsimula na lahat ng ito, gusto ko pa rin hingin ang kapatawaran mo. Kasi nabuntis ako ng iba. Kaya ang mas mabuti siguro natin gawin ngayon ay maghiwalay na lang. Ituloy na lang natin ang annulment. Mas mabuting palayain na lang natin ang isa't isa. Patawad na lang sa lahat ng mga maling nagawa ko sa'yo. I kissed him on the forehead. Pinunasan ko na ang mga dumaloy sa pisngi ko at tumayo na. Pero nang akmang aalis na ako ay bigla na lang na may kamay na humuli sa pulsuhan ko. Bahagya naman ako nagulat at napahinto. He's awake. Ibig sabihin ay narinig niya lahat ng mga sinabi ko. Nanatili ako nakatayo at hindi lumingon. And after a few moments, narinig ko na rin ang kanyang boses. Isang gabi kang nawala, Chaska. Umalis ka nang walang paalam sa akin. And I waited for you the whole night. Pinagtakpan pa nga kita sa lolo mo pero nalaman ko na lang sa text message na lalaking yun na magkasama pala kayo. And now here you are again. Gusto mo na namang makipagwalay sa akin because of that man. Of course, sino pa nga ba? Siya lang naman ang naging dahilan kung bakit kating-kati ka na makipagwalay sa akin. Magkakaanak na kayong dalawa and I know, nasabi mo na sa kanya na buntis ka. Kaya ka siguro nagkakaganyan ulit kasi gusto mo na namang makipagwalay sa akin. Dahil ngayon, ay mas pipiliin mo na ang ama ng anak mo kaysa sa akin na asawa mo lang sa papel. Masakit man. Pero tingin ko ay wala na akong magagawa pa para pakiusapan kang manatili pa sa akin. Napapikit na lang ako sa narinig pero gayon pa man ay nanatili pa rin akong nakatayo at hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Ngayon gusto kong tanungin ka for the last time. Ang desisyon ko sa annulment natin ay nakadepende sa magiging sagot mo ngayon. Kaya sana sumagot ka na maayos. He paused for a moment. Now here's the question. Mas mahal mo na ba ang Lucas de Vera na yun kaysa sa akin na asawa mo?